Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring hindi ka panipaniwala, ngunit ito ang ganap na katotohanan. Ang sumisira sa iyong pera ay hindi ang ekonomiya, ang gobyerno, o ang kakulangan ng oportunidad, kundi ang sarili mong isip. Sa tuwing sinasabi mong, hindi ko kaya, mahirap ang buhay, o hindi iyan para sa akin, itinatala ng iyong subconscious bawat salita bilang utos at tahimik na kumikilos upang gawin itong totoo. Inuulit mo ang mga gawin ng kakulangan na parang isang programa na tumatakbo sa utak mo, sinasabotahe ang iyong pagsisikap na umunlad. Ang malaking tanong ay, gaano katagal mo pa pahihintulutan na magpatuloy ito? Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang mundo bilang isang larangan ng digmaan kung saan lahat ay nakikipagsabuatan laban sa akin. Gumigising ako araw-araw na may pakiramdam na ang buhay ay isang di patas na laban, na ang ilang tao ay isinilang na mapalad, at ang iba, tulad ko, ay nakatadhana lamang na habulin ang buhay. Ang problema ay ang paniniwalang ito ay paulit-ulit na tumutugtog sa aking isip na parang sirang plaka. At, nang hindi ko namamalayan, hinuhubog ko ang mismong realidad na pinakanatatakutan ko. Bawat pag-iisip ng kakulangan, bawat tahimik na reklamo tungkol sa mga bayarin, bawat pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ay parang isang utos na ipinadala sa aking subconscious. Patuloy na lumikha pa nito. Hindi ko ito alam noon, ngunit hinuhubog ko ang aking isip upang makahanap ng kakulangan sa lahat ng dako. Nagsimula ang pagbabago ng araw na napagtanto ko ang kapangyarihan ng pagtingin o perception. Natuklasan ko na ang isip ng tao ay hindi nakikita ang mundo kung ano ito, kundi kung paano niya ito nakikita. Ang utak ay isang filter, at ang filter na iyon ay naayon sa kung ano ang pinaniniwalaan nating totoo. Kapag nagpasya kang maniwala na salat ang mundo, lahat ng nasa paligid mo ay magsisimulang kumpirmahin ang paniniwalang iyon. Para akong nakasuot ng salamin na pawang kahirapan lamang ang nakikita. Nakita ko lamang ang mga bayarin, utang, pagkaantala, at balakid. At bawat isa sa mga ito ay nagpalakas sa ilusyon na wala akong takas. Hanggang sa araw na naunawaan ko na maaaring palitan ang filter. Naaalala ko ang isang partikular na umaga. Umulan ng malakas sa labas, at nakaupo ako sa gilid ng aking kama na nakahawak ang ulo. Ang dumaraming utang, ang mga abiso ng koleksyon, ang pakiramdam ng kabiguan, lahat ay tila hindi na makayanan. Ngunit sa sandaling iyon, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Paano kung ang problema ay hindi ang mundo, kundi ang paraan ng pagtingin ko dito? Para itong pagbukas ng ilaw sa isang madilim na silid. Sa unang pagkakataon, sinimulan kong obserbahan ang parehong katotohanan mula sa ibang anggulo. Natuklasan ko na hindi nawala ang mga oportunidad, bulag lang ako sa mga ito. Kapag binago mo ang iyong pagtingin, magbabago ang mga bagay na tinitingnan mo. Ang pariralang ito ay tila patula, ngunit ito ay purong agham. Tinatawag ito ng neuroscience na selective attention. Ang utak ay nakatuon sa kung ano ang itinuturing mong mahalaga at hindi pinapansin ang iba pa. Ito ang parehong kababalaghan na nagiging sanhi upang makita mo ang parehong modelo ng kotse sa lahat ng dako pagkatapos mong bumili ng isa. Palaging naroroon ang kotse, ang nagbago ay ang iyong pagtingin. At ganoon din ang nangyayari sa pera. Kapag sinimulan mong sanayin ang iyong isip upang maghanap ng kasaganaan, magsisimula itong makita ito kung saan dating kakulangan lamang ang nakikita nito. May isang panahon na gumigising ako na ang iniisip lamang ay ang mga overdue na bayarin. Ang unang pag-iisip sa araw ay palaging paalala ng kung ano ang nawawala. At, hindi sa pagkakataon, ginugol ko ang nalalabing bahagi ng araw sa paghahanap ng mga bagong dahilan upang kumpirmahin na ako ay natigil. Ito ay isang mapanirang siklo na halos nagdulot ng aking pagkawasak. Ngunit ang tunay na nagpalaya sa akin ay ang pagkaunawa na ang isip ay naghahanap ng ebidensya upang bigyang katwiran ang pinaniniwalaan nito. Nang sinimulan kong sabihin sa sarili ko, may mga oportunidad sa paligid ko, may kakaibang nangyari. Nagsimula akong makita ang mga ito. Ang mga kliyente na dati ay tila hindi maabot ay nagsimulang makipag-ugnayan sa akin. Ang mga taong itinuturing kong walang pakialam ay nagsimulang mag-alok ng tulong sa akin. Wala sa labas ko ang nagbago ay kung ano ang handa kong makita. At huwag mong isipin na ito ay isang esoterikong ideya. Pinatunayan ito ng agham. Isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Harvard University ang nagpakita na ang mga taong nagpapanatili ng kanilang focus sa mga solusyon at hindi sa mga problema ay may 30% mas mataas na posibilidad na dagdagan ang kanilang kita sa loob lamang ng 6 na buwan. Hindi sila nagmana ng pera, hindi sila nanalo sa loto.
Sila ay nagsanay lamang sa kanilang utak na maghanap ng mga solusyon kung saan nakikita lamang ng karamihan ang mga balakid. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang dalawang tao na nakatira sa isang syudad na may parehong oportunidad ay may ganap na magkaibang resulta. Ang isa ay nakakakita ng pagsasara ng mga pinto, ang isa naman ay nakakakita ng pagbubukas ng mga landas. Hindi ang tanawin ang nagbabago kundi ang pananaw. Isang kaibigan ko na nagtatrabaho bilang waiter ay laging nagrereklamo tungkol sa mga tip. Sasabihin niya na ang mga tao ay kuripot, na mahirap ang syudad, na walang sinuman ang nagpapahalaga sa kanyang pagsisikap. Isang araw, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagpasya siyang baguhin ang kanyang focus. Huminto siya sa pag-iisip tungkol sa magkano ang kikitain niya, at nagsimulang mag-isip tungkol sa gaano karaming halaga ang maaari niyang ialok. Nagsimula siyang umiti ng mas madalas, alalahanin ang mga pangalan ng customer, magsilbi na parang bawat mesa ay isang oportunidad upang lumikha ng magandang karanasan. 3 buwan pagkatapos, nang hindi nagpapalit ng restaurant, nadoble ang kanyang kita. Walang mahiwagang nangyari. Nagsanay lang siya sa kanyang utak na makakita ng halaga, at tumugon ang mundo sa parehong dalas. Nalaman ko na ang pagtingin ang panimulang punto ng lahat ng kayamanan. Kung naniniwala kang ang mundo ay isang malupit na lugar, sasalain ng iyong utak ang lahat ng nagkukumpirma nito. Kung naniniwala kang ang mundo ay puno ng posibilidad, gagawin din nito ang pareho. Ikaw ang parehong programmer at ang programa. Nagsisimula ang lahat kapag tinanong mo ang iyong sarili, ano ang pinipili kong makita ngayon? Dahil, maniwala ka sa akin, hindi nakapako ang mundo, hinuhubog ito ng lens na ginagamit mo upang obserbahan ito. At ang lens na pipiliin mo ang magtatakda hindi lamang sa kung ano ang nakikita mo, kundi pati na rin sa kung ano ang mararanasan mo. Matapos kong maunawaan na hinuhubog ng pagtingin ang aking realidad, sinimulan kong pag-aralan kung paano talaga gumagana ang utak, at doon ko natuklasan ang isang bagay na lubos na nagpabago sa aking paraan ng pag-isip tungkol sa pera. Ang utak ay isang pambihirang instrumento, ngunit ito rin ay isang makina na nangangailangan ng direksyon. Hindi ito nakikilala sa pagitan ng mabuti o masama, kasaganaan o kakulangan, sinusunod lamang nito ang pinakamadalas na inuulit na utos. At ang utos na iyon ay nagmumula sa kung ano ang iyong pinagtutuunan ng pansin araw-araw. Kapag nakatuon ka sa mga bayarin, invoice, at kakulangan, ang iyong utak ay pumapasok sa survival mode. Nagsisimula itong magtrabaho upang protektahan ang kakaunting mayroon ka, sa halip na lumikha ng mga bagong ideya upang makabuo pa. Ngunit kapag inilipat mo ang iyong focus at nagsimulang maghanap ng mga solusyon, pumapasok ito sa expansion mode. Nagsisimula itong maghanap ng mga koneksyon, kaalaman, at oportunidad na palaging nasa malapit, ngunit nasa labas ng iyong mental na radar. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagsasanay, hindi mula sa mga libro. May mga araw na nakaupo ako sa aking mesa na may sandamakmak na utang at walang malinaw na landas na nakikita. At gaano man ito kahanga-hanga, walang nagbago sa pinansyal hanggang sa inilipat ko ang focus ng aking nakikita. Sa halip na tingnan ang problema, nagsimula akong sanayin ang aking utak na maghanap ng mga posibilidad. Hindi ito komportable, halos napilitan sa simula. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, ganap na nagbago ang aking estado ng pag-isip. Gumising ako na may ibang pakiramdam. Nagsimula akong makita ang mga simpleng ideya sa ilalim mismo ng aking ilong, mga bagong paraan upang mag-alok ng halaga, upang tulungan ang mga tao, upang lumikha ng isang kapaki-pakinabang. Para itong ang aking isip ay huminto sa pagiging pader at naging bintana. At lahat ito ay dahil natutunan kong idirekta ang aking atensyon. Kinukumpirma ng agham ang aking naranasan. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Harvard University na ang mga taong nakapagpapaunlad ng kakayahang idirekta ang kanilang mental na focus sa mga solusyon sa halip na problema ay may 30% mas malaking posibilidad na madagdagan ang kanilang kita sa loob ng 6 na buwan. Nangyayari ito dahil ang utak, kapag pinasigla upang maghanap ng mga alternatibo, ay nag-a-activate ng mga lugar na naugnay sa pagiging malikhain at paggawa ng desisyon. Ang parehong ginagamit ng mga negosyante at innovator sa mga kritikal na sandali. At ang pagbabagong ito ay hindi nakasalalay sa panlabas na mga pangyayari, nakasalalay ito sa isang simpleng panloob na pagsasaayos. Hindi nagsisimulang dumaloy ang pera kapag bumuti ang mundo, nagsisimula itong dumaloy kapag pinabuti mo kung ano ang kayang makita ng iyong panloob na mundo. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari sa isang kaibigan ko na nagtatrabaho bilang waiter.
Siya ay laging nagrereklamo tungkol sa kung gaano kawalang utang na loob ang mga tao, kung gaano kababa ang bayad sa trabaho, at kung gaano kawalang galaw ang buhay. Hanggang isang araw ay nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte. Sa halip na magreklamo tungkol sa mga tip, nagsimula siyang magtuon sa pagbibigay ng pambihirang karanasan para sa bawat customer. Naaalala niya ang mga pangalan, mas ngumiti, naghatid ng mga order ng may pag-ingat at sigla. 3 buwan pagkatapos, tinawagan niya ako upang sabihin na nadoble ang kanyang kita, at ang pinakakahanga-hanga ay hindi siya nagpalit ng restauran, ni nakakuha ng promosyon. Ang nagbago lamang ay ang paraan ng pagtingin at pakikipag-ugnayan niya sa kanyang trabaho. Huminto siya sa pagiging biktima ng mga pangyayari at naging lumikha ng mga oportunidad. Ang utak ay isang kamangha-manghang kasangkapan, ngunit kung hindi mo ito sanayin, ito ay gagana laban sa iyo. Sa likas na katangian, hinahanap ng isip ng tao ang nakasanayan, hindi ang pinakamabuti. Kung ginugol mo ang mga taon sa pag-aalala tungkol sa mga bayarin, nauunawaan ng utak na ang pag-aalala ay normal at patuloy itong magbibigay sa iyo ng mga dahilan upang mag-alala. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na nakakuha ng pagtaas ng sweldo, ay nakakaramdam pa rin ng kakulangan. Binago nila ang kanilang sweldo, ngunit hindi nila binago ang kanilang focus. Patuloy silang gumagana sa ilalim ng parehong mental na paradigma ng kakulangan. At hanggang hindi ito muling na programa, ang panlabas na resulta ay palaging babalik sa panimulang punto. Naaalala ko ang isang parirala na lubos na nakaapekto sa akin, ang isip ay isang tapat na lingkod, ngunit isang nakakatakot na amo. Kapag hindi ka kumuha ng kontrol, ito ang mag-uutos sa iyo. Idinidikta nito ang iyong mga takot, ang iyong mga reaksyon, ang iyong mga desisyon sa pananalapi. Ngunit kapag ikaw ang naging commander, nagbabago ang lahat. Ang sikreto ay simple at makapangyarihan, sanayin ang iyong utak na hanapin ang iyong gusto, hindi ang iyong kinatatakutan. Hindi ito mababaw na positibong pag-isip, ito ay neuroconditioning. Ito ay ang paggamit ng natural na istruktura ng utak upang gawin itong gumana para sa iyong kapakinabangan. Ngayon alam ko na nagsisimula ang kayamanan sa kung ano ang inuulit mo sa isip. Ito ay parang pag-tune ng isang instrumento. Kung ang iyong isip ay nakatono sa kakulangan, ang tunog na magmumula sa iyong buhay ay isa sa pakikibaka at pagtutol. Ngunit kung ang iyong isip ay nakatono sa kasaganaan, mapagtanto mo na ang mundo ay palaging punong-puno ng mga oportunidad, hindi mo lang sila nakikita. Nagsisimula ang pagsasanay sa isang simpleng bagay, ang pagmamasid sa iyong mga iniisip. Tuwing may pumasok sa isip mo ang pag-iisip na kulang ka, palitan mo ito ng tanong, paano ako makakagawa ng halaga ngayon? Ano ang pwede kong likhain na talagang makakatulong sa iba at magkakaroon ng balik? Ang maliit na pagbabagong ito ang simula ng isang rebolusyong pangkaisipan. Dahil isang katotohanan lamang, hindi kailangan ng iyong isip ng pahintulot para lumikha ng yaman, gabay lamang ang kailangan nito. Sa puntong ito ko naintindihan ang isang mahalagang bagay, ang buhay na tinatamasa ng bawat tao ay salamin lamang ng kung ano ang pinipili nilang tingnan sa araw-araw. Nagsisimula ang lahat sa isang pagpiling pangkaisipan. Maaari mong tingnan ang mga pangyayari bilang isang kulungan o bilang isang paanyaya sa paglago. Natutunan ko sa mahirap na paraan na ang isip ay gumagana bilang isang tabing, at ang larawang pinipili mong ilagay dito ang nagiging batayan ng iyong katotohanan. Dati, gumigising ako na nababalot ng pag-iisip tungkol sa mga utang, mga bayarin na lampas na sa takdang araw, at mga kabiguan. Dahil dito, nagiging makinang nagkukumpirma ang aking utak para sa mga bagay na yon. Sinasala nito ang mga pagkakataon, hinahayaan ang magagandang ideya na mawala, at kinumbinsi ako na walang anumang bagay ang talagang posible. At ang pinaka-nakakatakot ay talagang pinaniwalaan ko ito. Ngunit nang sinadya kong piliin na baguhin ang larawang iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ang mundo ang nagbago, ako ang nagbago sa kung ano ang nakita ko sa loob nito. Nakakatuwang pagmasdan kung paano nakapako ang isip ng tao sa kung ano ang kulang. Isa itong otomatikong pattern, halos likas na tugon. Aktibo itong naghahanap ng panganib, peligro, at banta, ganap na nakakaligtaan kung ano ang posibleng magtagumpay. Ngunit ang utak ay lubhang madaling hubugin, umaangkop ito. Tinatawag ito ng neuroscience na neuroplasticity, ang likas na kapangyarihan upang lumikha ng mga bagong daanan ng isip sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpili. Sa bawat oras na sinasadya mong mag-focus sa isang bagay na positibo, nakakatulong, o produktibo, pinapatibay mo ang isang sirkito ng kasaganaan.
Sa kabilang banda, tuwing nakapako ka sa takot, pagkakasala, o kakulangan, pinapatibay mo ang isang sirkito ng kakulangan. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay patuloy na nabubuhay sa paulit-ulit na sitwasyon, na parang ang parehong problema ay nagpapakita lamang sa bagong anyo. Hindi ito usapin ng malas, isa itong malalim na nakaugat na ugaling pangkaisipan. Simpleng parehong lumang programa na tumatakbo sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Malinaw kong naaalala ang isang umaga na parang gumuguho ang lahat sa paligid ko. Tiningnan ko ang balanse ng aking bangko at nakaramdam ng nakakasukang kirot sa aking tiyan. Para bang ang negatibong balanse na yon ang nagdidikta sa aking mismong pagkatao. Dito ko nagpasya na baligtarin ang sitwasyon. Kumuha ako ng piraso ng papel at isinulat, ano ang pwede kong likhain ngayon na magbibigay halaga. Pinilit kong sagutin ang mismong tanong na yon. Sa simula, magulo at alanganin ang mga tugon, ngunit unti-unti, napansin kong may mga ideyang lumilitaw. Hindi nagtagal, naging araw-araw na ritual ang gawain iyon. At ang nagsimula bilang isang simpleng gawain, ay naging isang makapangyarihang ugali. Nang hindi ko namamalayan, aktibo kong nire-reprogram ang aking isip. Pinapalitan ko ang tanong na, bakit napakahirap ng lahat, nang ano ang pwede kong gawin ng naiba? Ang simpleng pagpapalit na ito ay nagbabago sa direksyon ng iyong focus, at kasama nito, binabago rin ang takbo ng iyong buong buhay. Ang pinaka-nakakatuwa ay hindi ito usapin ng bulag na pananampalataya, kundi isang paggana ng iyong utak. Kapag nagtatakda ka ng bagong layunin, inaaktibo ng iyong utak ang isang istruktura na kilala bilang Reticular Activating System, o RAS. Nagsisilbi itong pansala, itinampok ang impormasyon na akma sa iyong mga intensyon. Kung sasabihin mo sa iyong sarili na gusto mong guminhawa, sisimulan ng RAS na kilalanin ang mga pagkakataon na dati ay hindi mo napapansin. Ito ang parehong penomeno kung saan kapag nabuntis ang isang tao ay bigla siyang nakakakita ng mga buntis sa lahat ng dako, o kapag isinasaalang-alang mong bumili ng pulang sasakyan, bigla na lamang ay tila bawat sasakyan sa kalsada ay pula. Lagi silang naroroon, ang nagbago lamang ay ang focus ng iyong mental na radar. Ang salapi, mga ideya, at koneksyon ay gumagana lahat sa parehong prinsipyo. Kapag ipinrograma mo ang iyong isip na makita ang kasaganaan, makakahanap ito ng mga paraan upang ito ay magkatotoo. Sinimulan kong gawin ang ritual na ito araw-araw. Pagkagising na pagkagising, isusulat ko ang 5 pagkakataon na naroroon sa aking paligid, gaano man kaliit ang mga ito. Minsan, ito ay isang posibleng kliyente, isang talento na maaari kong ialok, isang tao na matutulungan ko, o isang ideya na ipinagpapaliban ko. At tuwing umaga, binabasa ko ang listahan na yon ng malakas. Sa simula, parang isang nakakatawang ehersisyo ito. Ngunit ang sumunod na nangyari ay talagang hindi ka panipaniwala. Sa loob ng ilang linggo, sumailalim sa malaking pagbabago ang aking pag-ugali. Nagsimula akong kumilos ng naiiba. Sa halip na magreklamo tungkol sa aking mga sitwasyon, sinimulan kong suriin ang mga ito. Ang binansagan kong problema ay nagpakita bilang isang nakakubling hakbang. Tila bumubulong sa akin ang universo, sa wakas, natuto kang tumingin mula sa tamang anggulo. May isang partikular na pagkakataon kung saan ang gawain ito ang nagtulak sa akin sa isang hindi inaasahang pagbabago. Nagtatrabaho ako noon sa mga serbisyong panlinis, at nabanggit ng isa sa aking mga kliyente na nagbebenta siya ng isang maliit na espasyo ng opisina. Dati, hindi ko na lang papansinin yon, tutal, wala naman akong pera. Ngunit may gumalaw sa loob ko, nagtulak sa akin na tandaan ang impormasyong iyon. Hindi ko ito tiningnan bilang balakid, nakita ko ito bilang pagkakataon. Di nagtagal, nakakuha ako ng sapat na bagong kontrata para bilhin ang mismong espasyong iyon. Doon mismo talagang nagsimulang umunlad ang aking kumpanya. Hindi dahil ibinigay sa akin ng mundo ang swerte, kundi dahil sapat na ang aking atensyon upang makita kung ano ang laging nasa harapan ko. Natutunan ko na ang kapangyarihan ng pagpiling pangkaisipan ang tunay na susi para makatakas sa kakulangan. Kapag binago mo ang pinipili mong tingnan, binabago mo rin ang mga emosyon na nararamdaman mo, ang mga desisyon na ginagawa mo, at tiyak ang mga resulta na iyong aanihin. Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera, ito, una sa lahat, ay kakulangan ng pananaw. Ang yaman, sa kabilang banda, ay nagsisimula kapag ikaw ang nagdidikta sa iyong pananaw. Kaya, gawin ang ehersisyong ito, araw-araw, bago simulan ang anumang gawain, isulat ang 5 pagkakataon na naroroon sa paligid mo, kahit ang pinakamaliliit man, at basahin ang listahang iyon ng malakas.
Mapapansin mo na, unti-unti, ang iyong utak ay magsisimulang aktibong maghanap ng mas maraming dahilan para palawakin ang listahang iyon. At kapag nangyari iyon, matutuklasan mo ang natuklasan ko, na hindi naman talaga limitado ang mundo, pananaw mo lamang ang hindi pa napapalaya. Ang ikalawang malalim na pagbabago sa aking buhay ay naganap nang talagang naunawaan ko ang kapangyarihan ng kalooban. Hindi ang panandali ang kalooban na nag-aapoy pagkatapos ng isang motivational video at nawawala sa unang balakid, kundi ang halos hindi masisirang panloob na lakas na nag-aapoy kapag nagpasya ka na may mangyayari at wala nang balikan. Ang tunay na kalooban ay isang tahimik, hindi natitinag na enerhiya, isang matatag na determinasyon na panatilihing nakapako ang iyong isip sa isang layunin hanggang sa ito ay maging katotohanan. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking paglalakbay, hindi sumusunod ang mundo sa mga naghahangad lamang, kundi sa mga nananatili ang kanilang hangarin, kahit na parang gumuguho ang lahat. Malinaw kong naaalala ang maraming gabi na ang matinding kalooban lamang ang nagpatatag sa akin. May mga araw na nakaupo ako sa harap ng mesa na punong-puno ng mga bayarin at naririnig ang telepono na tumutunog ng walang tigil sa mga tawag sa paniningil. Sinubukan akong lamunin ng takot. Bumulong ang pagdududa na mas madali ang sumuko, bumalik sa pagiging isang ordinaryong tao na may matatag na trabaho at isang predictable na buhay. Ngunit malalim sa loob ko, may maliit na apoy na kumikislap at alam kong kung hahayaan kong mamatay ang apoy na yon, papawin ko rin ang lahat ng posibilidad para sa isang naiibang kinabukasan. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim at malinaw kong inilarawan sa isip ko ang aking sarili na namumuhay sa buhay na gusto ko. Kahit anong gulo pa ang nangyayari sa labas, sa loob, pinanatili kong buhay na buhay ang larawan ng aking ginagawa. Ganoon ko talagang naintindihan ang disiplinang pangkaisipan, panatilihing buo ang iyong pananaw kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang napakalaking lakas ng kalooban na ito ay hindi isang regalo na nakalaan lamang para sa ilan. Sa katunayan, isa itong kasanayang kayang sanayin. Sa bawat pagkakataon na magpasya kang huwag sumuko, aktibo mong pinapatibay ang hindi nakikitang kalamnan na ito. Sa bawat pagkakataon na mananatili kang matatag, kahit hindi pa nangyayari ang ninanais na resulta, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang mensahe sa universo, mas malaki ako kaysa sa mga sitwasyong ito. At ang universo ay laging tumutugon. Ang kalooban ay lumilikha ng isang napakatinding enerhiyang field na natural na umaakit ng mga tao, ideya, at sitwasyon na perpektong akma sa layunin na pinili mo. Nagsisilbi itong sinulid na nagtatahi sa hindi nakikitang katotohanan hanggang sa ito ay maging nahahawakan. Ito ay parang may hawak kang mental na magnet, pinapanatili ang iyong focus na nakatuon sa iyong pangarap, tinutulak palayo ang hindi nakakatulong sa iyo, at nilalapit ang talagang makakatulong. Kinukumpirma rin ito ng agham. Isang pag-aaral na isinagawa sa Stanford University, na sumubaybay sa mga matagumpay na individual sa loob ng 20 taon, ang nagpakita ng isang nakakagulat na pattern, hindi ang talento, hindi ang mataas na I, o kahit ang malawak na network ng mga koneksyon ang tunay na nagpapasya ng tagumpay. Ang pangunahing salik ay ang hindi natitinag na kakayahang manatili ang focus sa isang layunin, kahit naharapin ang mga distractions at pagsubok. Ang pagpapatuloy ng layunin na patuloy na pinapakain ng kalooban, ay nagbubunga ng emosyonal na pagkakapare-pareho na kakaunti lamang ang talagang mayroon. Kinondisyon na tayo ng modernong mundo na umasa ng agarang gantimpala, ngunit ang tunay na kalooban ay gumagana sa isang naiibang bilis, nangangailangan ito ng pagiging konstante, hindi pagmamadali. Naaalala ko ang isang mahalagang sandali nang ang aking kumpanya ay nagsisimula pa lamang at ang mga resulta ay tila walang gaanong halaga. Parang nagiging mali ang lahat, nagpapatagal ang mga kliyente sa pagbabayad, nasisira ang mga kagamitan, at patuloy kong kinuwestiyon kung sulit ba talagang ipagpatuloy. Doon umalinggaw sa aking isip ang isang payo mula sa isang mentor, hindi ka tunay na sinusubok kapag maayos ang lahat. Sinusubok ka kapag gustong malaman ng mundo kung talaga mong gusto. Sa sandaling iyon, matibay akong nagpasya na magpapatuloy ako, anuman ang oras, ang pagod, o ang kasalukuyang sitwasyon. Ang hindi natitinag na pagpapasya na ito, natahimik kong paulit-ulit na binubulungan sa aking sarili, ang siyang nagpahintulot sa akin, upang malampasan ang mga hadlang na dati ay tila imposibleng malampasan. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag pinapanatili mo ang isang malinaw na larawan at isang hindi nagpapatinag na kalooban? Ang sariling realidad ay nagsisimulang mag-ayos sa paligid mo. Madalas itong tawagin ng mga tao na nagkataon lamang, ngunit malayo ito doon.
Tinatawag ko itong sinkronisidad. Dahil kapag ang iyong isip ay buong pagtatalaga sa isang layunin, ito ay lumilikha ng isang vibration na nagsisimulang umaakit ng eksaktong kailangan upang maisakatuparan ang layuning iyon. Isang gabing, matapos ang isa pang araw na puno ng hamon, umupo akong mag-isa at malinaw na nilalarawan, ng may detalyado, ang uri ng buhay na pinapangarap kong ipamuhay, ang bahay, ang opisina, ang malalim na impluwensya na magagawa ko sa mga tao. Nakita ko ito ng buong linaw na naramdaman ko na parang nangyayari na ito. At sa sandaling iyon, may bumabagay sa kalooban ko, hindi na ito tanong ng kung, kundi ng kailan. Sa puntong iyon nagbago ang paghahangad sa pananalig, at ang pananalig sa malikhaing kapangyarihan. Napansin mo na ba kung gaano kadali maging masigla sa simula ng isang proyekto, tanging upang mawala ng sigla kalaunan? Nangyayari ito dahil ipinagkakamali ng karamihan sa mga tao ang kasiglahan sa determinasyon. Ang kasiglahan ay ang simula ng apoy, ang kapasiyahan ay ang apoy mismo. Ang simula ng apoy ay nagliliyab, sumisikat ng maliwanag, at kaagad naglalaho. Ang apoy, kung pinagbubungan, ay patuloy na nagliliyab hanggang sa baguhin ang lahat sa paligid nito. Ang kapasiyahan ay ang tuloy-tuloy na liyab na iyon. Hindi ito kailangang maingay o kapansin-pansin, ito ay tahimik, ngunit walang tigil. Kapag nilinang mo ito, walang panlabas na pangyayari ang ganap na makapagpapabagsak sa iyo. Maaari kang matumba, madapa, magduda, ngunit palagi kang makababangon dahil may isang bagay sa loob mo na tumatangging sumuko. Ang natutunan ko ay ang kapasiyahan ang tulay sa pagitan ng pagnanais at tagumpay. Ang pagnanais ay ang mangarap, ang pagkakaroon ng kapasiyahan ay ang baguhin ang pangarap na iyon sa disiplina. At disiplina ang nagbibigay anyo sa dating nasa isip lang. Kapasiyahan ang nagtulak sa akin na isulat ang You Were Born Rich. Kapasiyahan ang nagpatindig sa akin sa mga araw na parang walang tama. Kapasiyahan ang nagpanatili sa akin na mag-aral, magturo, at maniwala kahit tila walang nakikinig. At kapasiyahan ang, hanggang ngayon, nagtutulak sa bawat taong nagpasyang huwag tanggapin ang buhay kung ano ito, at piliing likhain ito kung ano ito dapat. Dahil, sa huli, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagnanais lamang at ng mga tunay na nagtatagumpay ay nasa hindi nakikitang lakas na sumusuporta sa pagnanais, ang kapasiyahang hindi sumusuko, ang pananaw na hindi kumukupas, at ang pananampalatayang hindi nagbabago kahit pa sinusubukan ng mundo na patunayan ang kabaligtaran. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay nabibigo dahil sa kawalan ng swerte, oras, o yaman, ngunit ang totoo ay nabibigo sila dahil hindi nila natutunan na panatilihing matatag na nakatuon ang kanilang isip sa isang direksyon. Nagsisimula sila ng may kasiglahan, puno ng ideya at enerhiya, ngunit sa unang balakid, sumisingit ang pag-aalinlangan, pumapasok ang pagkaabala, at nalulusaw ang focus. Nakita ko itong nangyari ng daan-daang beses, at sa ilang pagkakataon sa aking buhay, nangyari din ito sa akin. Hindi ito kakulangan ng kakayahan, kundi kakulangan ng pagsasanay sa isip. Ang utak ng tao ay likas na hindi mapakali, hinahanap nito ang bago, ang kagyat, ang mabilis na kasiyahan. Napapagod ito sa pag-uulit, disiplina, at paghihintay. Ngunit ang isip na umuunlad ay ang natututo na magpatuloy kahit wala pang nangyayari. Ito ang tinatawag kong disiplinadong kapasiyahan. Disiplinang ito ang ganap na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Nang magpasya akong baguhin ang aking pamamaraang pinansyal, wala akong katiyakan na magtatagumpay ito. Wala akong edukasyon, koneksyon, o anumang yaman. Ang tanging nasa akin ay isang matatag na ideya at ang desisyon na huwag hayaang sirain ako ng sarili kong isip. Araw-araw, pinilit kong ilarawan ang parehong sitwasyon, ang sarili kong umuunlad, nagmamay-ari ng sarili kong kumpanya, tumutulong sa mga tao, nagbibigay inspirasyon sa iba na magtagumpay. Ginawa ko ito sa umaga at gabi, ng buong paniniwala, kahit na tila katawa-tawa, kahit na walang lumalabas na resulta. At sa prosesong ito ko natanto kung ano ang tunay na naghihiwalay sa mga nangangarap at sa mga nagtatagumpay, ang pagiging patuloy. Isipin mo kung gaano karaming beses ka nagsimula ng isang bagay nang may pagkahilig at pagkatapos ay iniwan ito. Isang kurso, isang proyekto, isang layuning pinansyal, isang pagbabago sa ugali. Ikaw ay may motibasyon, ngunit sa lalong madaling panahon, ang nakasanayan, pagod, at mga abala ay nagbalik sa iyo sa simula. Hindi ito kahinaan, ito ay kakulangan ng kondisyon. Ang utak ay parang kalamnan, kung hindi ito sinasanay na panatilihin ang focus, sumusuko ito sa tukso ng kaginhawaan. Ang magandang balita ay maaari rin itong i-reprogram.
Isang pag-aaral na inilathalan ang Stanford University ang nagpakita na ang kapasiyahan ay kumikilos ng eksakto tulad ng isang pisikal na kalamnan. Habang mas ginagamit mo ito, mas lumalakas ito. At ang pagsasanay ay nagsisimula sa maliliit na bagay, paglaban sa pagkaabala sa loob ng ilang minuto, pagpapanatili ng focus kahit walang nakakakita, pagtapos ng sinimulan mo kahit na nawalan na ito ng ganda. Ang maliliit na tagumpay na ito ang bumubuo ng isang isip na hindi madaling yumuko. Ganito ko nilikha ang isang simple, ngunit makapangyarihang ehersisyo na madalas kong imungkahi sa lahat ng handang baguhin ang kanilang buhay. Pumili ng isang layuning pinansyal, isa lang, at italaga ang sarili rito sa loob ng 7 magkakasunod na araw. Maaari itong magpataas ng iyong kita, magbayad ng utang, makakuha ng bagong kliyente, maglunsad ng produkto, anumang kumakatawan sa konkretong pag-unlad. Araw-araw, paggising at bago matulog, ilarawan ang layuning ito na parang nangyari na. Tingnan ang sitwasyon ng detalyado. Isipin ang mga taong kasama, ang kapaligiran, ang pakiramdam ng tagumpay. At, pinakamahalaga, damhin ang emosyon na parang nakamit mo na ito. Ang utak ay hindi nagtatangi sa pagitan ng totoo at naiisip kapag tunay ang emosyon. Nagsisimula itong lumikha ng mga koneksyon at pag-ugali na umaayon sa iyong mga aksyon sa imaheng patuloy mong inuulit. Sa loob ng 7 araw na ito, mapapansin mo ang isang panloob na pagtutol na susubukang hilahin ka palayo. Ito ay magkukunwaring katamaran, panghihina ng loob o mga katwiran. Ang pagtutol na ito ay ang lumang pamamaraan na sumusubok na mabuhay. Ngunit kung magpapatuloy ka, may isang pambihirang bagay ang magsisimulang mangyari, nagbabago ang iyong enerhiya. Mas nakakaramdam ka ng focus, mas intuitive, mas malikhain. Nagsisimulang lumitaw ang mga tamang tao, ang mga pagkakataong tila malayo ay nagsisimulang lumapit. Parang sumasagot ang universo sa iyong pagiging matatag sa isip. At tunay ngang sumasagot ito dahil ang iyong isip ang channel ng transmisyon na naglalabas ng signal ng iyong nais. Kapag ang signal na iyon ay pare-pareho, lumilikha ito ng isang malakas na larangan ng atraksyon. Naaalala ko ang isang gabing ito ay halos mahiwagang napatunayan. Ako ay mag-isa, paubos na ang pera na may tumpok ng mga bayarin sa mesa. Sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, ipinikit ko ang aking mga mata at pinanatili ang imahe ng buhay na nais kong ipamuhay. Nakita ko ang sarili kong umuunlad, may tiwala at ganap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko, isang kapayapaan na parang nanalo na ako. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag na nagdulot sa kontrata na magpapausad sa aking kumpanya. Hindi ito nagkataon. Ito ay bunga. Ang bunga ng isang isip na tumangging lumihis sa kung ano ang napagdesisyonan nito. Ito ang tunay na kapangyarihan ng disiplinadong kapasiyahan, lumilikha ito ng realidad. Kapag pinananatili mo ang isang mental na imahe ng may pagpapatuloy at damdamin, walang pagpipilian ang universo kundi tumugon. At kaya ko sinasabi, ang tagumpay ay hindi isang kaganapan, ito ay pagsasanay. Sanayin ang iyong isip na manatili kung nasaan ang iyong layunin. Ang bawat araw na pananatilihin mo ang focus ay isang martilyo na tumatama sa parehong lugar, at ganoon nababasag ang bato ng limitasyon. Hindi nagbabago ang mundo para sa mga nagnanais lamang, nagbabago ito para sa mga nagpapatuloy. Kung may isang bagay na ganap na nagbabago sa landas ng isang tao, ito ay ang sandali na nauunawaan nila na ang bawat maliit na kilos ng pagtatalaga ay isang makapangyarihang deklarasyon sa universo. Kapag nagpasya kang kumilos, kahit walang nakikitang agarang resulta, may nagsisimulang magbago sa loob at labas mo. Ang simpleng pagkilos ng pagsasabing kasama ako ay lumilikha ng bagong mental na vibration, isang dalas ng desisyon, hindi na pagdududa. Kaya naman, kung ang sinabi ko ay pumapatak sa iyo, nais kong gumawa ka ng isang bagay ngayon, tunay na italaga ang sarili mo sa iyong paglago. Mag-subscribe, i-click ang like button, at magbigay ng senyales sa iyong subconscious na handa kang i-reprogram ang iyong sarili. Ang simbolikong aksyon na ito ay may higit na kapangyarihan kaysa sa tila. Ito ang nagmamarka sa sandali na tumigil ka sa pagiging simpleng tagamasid at naging isang aktibong kalahok sa proseso. Napansin mo ba kung paano, sa maraming bahagi ng buhay, ang mga tao ay nasisiyahan sa pakikinig, pag-aaral, at pag-ipon ng impormasyon, ngunit bihirang ilapat ang kanilang natutunan? Kaya naman napakarami ang nananatiling walang pag-usad. Naniniwala sila na ang pag-unawa ay pagbabago, ngunit ang totoo, ang pag-unawa ay unang hakbang lamang. Ang tunay na nagpapabago sa buhay ay ang desisyon na kumilos, kahit na tila maliit ang hakbang.
Natutunan ko ito ng maaga nang napagtanto kong ang kaalaman na walang aksyon ay nagiging kabiguan. At ang kabiguang ito ay tahimik na lumalaki hanggang sa pumatay ng pananampalataya. Ang kabaligtaran ay totoo rin, kapag kumilos ka, gaano man kaliit, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nagsisimulang mawala. Nauunawaan ng isip na ikaw ang namumuno at nagsisimulang tumugon ang universo sa utos na iyon. Sa loob ng mahabang panahon, pinag-aralan ko ang pag-ugali ng tao at may napansin akong kamangha-mangha. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na naghihintay ng panlabas na kumpirmasyon upang kumilos, isang senyales, isang katiyakan, isang seguridad na hindi kailanman dumarating. Sinasabi nila, kapag may oras ako, magsisimula ako, kapag mayroon akong dagdag na pera, mag-invest ako, kapag mas handa ako, susubukan ko. At ganoon ang paglipas ng mga taon, itinutulak ang maaaring magbago ngayon sa hinaharap. Ako mismo ay nabuhay na nakulong sa siklong ito. At nakalaya lang ako nang mapagtanto kong ang seguridad na hinahanap ko ay hindi kailanman magmumula sa labas. Ito ay magmumula sa sandaling sinabi ko, sapat na. Ang araw na kumilos ka ay ang araw na magsisimulang umayon ang buhay sa kung ano ang gusto mo. At ang pag-ayon na ito ay nagsisimula sa isang simpleng pagpili, tulad ng pagpindot ng isang pindutan at pagsasabi sa sarili, ako ay nakatuon. Ang ganitong uri ng pagkilos ay hindi lang isang simbolo, lumilikha ito ng koneksyon sa utak na nag-ugnay sa layunin at sa mismong ginagawa. Ayon sa pananaliksik ng University of California, kapag ang isang tao ay nagsasagawa ng isang maliit na pisikal na pagkilos na may kaugnayan sa isang layunin, tulad ng pagsusulat, pag-click, pagpirma, o pagpapatunay, naglalabas ang utak ng dopamine, ang neurotransmitter na nagtutulak ng pagganyak. Ang paglabas ng kemikal na ito ay nagpapatibay sa ugnayan ng pag-isip at pagsasakatuparan na nagpapagaan upang mapanatili ang mga tuloy-tuloy na ugali. Sa madaling salita, ang simpleng pisikal na pagkilos ay nagpapalakas ng desisyon sa isip. Kapag gumawa ka ng isang konkretong bagay, itinuturo mo sa iyong utak na ang pagbabago ay totoo, hindi lang isang ideya. Nakita ko kung paano binago ng prinsipyong ito ang buhay ng libu-libong tao. Isa sa kanila ang sumulat sa akin ilang taon pagkaraan, na nagsasabing, ng araw na yon, nag-click lang ako ng like, ngunit iyon ang simula. Nagpasya ako na kung kaya kong pindutin ang isang buton, kaya ko ring pindutin ang buton ng pagbabago sa loob ko. At iyon mismo ang ginawa niya. Ilang buwan lang, wala na siyang utang, nakapagpatayo na ng sariling negosyo, at nakalikha ng bagong kwento ng buhay. Ipinaalala nito sa akin ang isang bagay na natutunan ko ilang dekada na ang nakalipas. Ang kasaganahan ay hindi nagsisimula kapag mayroon ka ng pera, kundi kapag inilagay mo ang iyong sarili bilang isang taong karapat-dapat na magkaroon nito. Kaya ngayon, huminto ka at gawin mo. Hindi lang bilang isang galaw para sa akin, kundi bilang isang pangako sa iyong sarili. Mag-subscribe, pindutin ang like button, at habang ginagawa mo iyan, sabihin sa iyong sarili sa isip, handa akong baguhin ang paraan ng aking pag-isip at pagkilos. Hindi lang ito pakikilahok, ito ay isang deklarasyon. At ang isip ay tumutugon sa mga deklarasyon sa pamamagitan ng magkakaugnay na pagkilos. Mapapansin mo ang isang banayad ngunit tunay na pagbabago sa iyong kalooban. Dahil ang bawat dakilang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na. At ito ang maaaring maging sayo. Ang imahinasyon ay isa sa mga pinakamaliit na pinapahalagahang puwersa ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay hindi ito pinansin. Inakala kong ang pag-imagine ay pambatang laro, isang pagtakas mula sa realidad. Ngunit ang totoo, ang imahinasyon ang di nakikitang makina ng lahat ng paglikha. Lahat ng umiiral ay nagsimula bilang isang imahe sa isip ng isang tao. Isang tulay, isang kumpanya, isang kanta. Isang yaman, bago sila naging totoo, sila ay inisip lamang. Natutunan ko ito nang mapagtanto kong ang buhay ko ay eksaktong sumasalamin sa mga imaheng pinagyayaman ko sa aking sarili. Habang nakikita ko ang sarili ko na limitado, na may kaunting yaman, patuloy na kinumpirma sa akin yon ng mga pangyayari. Ngunit nang sinimulan kong sadyang isipin ang buhay na gusto ko, may pambihirang nangyari, nagsimulang umayon ang mundo sa bagong pananaw na yon. Hindi ko malilimutan ang isang partikular na gabi. Negatibo ang balanse ng aking bangko, at ang pakiramdam ng kabiguan ay halos hindi ko na makayanan. Kumuha ako ng isang piraso ng papel at isinulat ang eksaktong halaga na gusto kong kitain sa taon na yon. Isang halaga na, para sa sinuman noon, ay tila imposible. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinimulang buuin ng detalyado ang mental na imaheng iyon.
Nakita ko ang bahay kung saan ako titira, ang opisina kung saan ako magtatrabaho, ang mga kliyente na makikipagnegosasyon ako. Naramdaman ko ang bigat ng isang malaking tseke sa aking mga kamay, narinig ko ang mga tao na bumabati sa akin, inisip ko ang tunog ng sarili kong boses na nagsasabing, nagawa ko. Sa sandaling iyon, napagtanto kong lumilikha ako ng isang bagong realidad sa aking sarili, at iyon ang nagpatotoo nito sa labas ko. Ipinaliliwanag ng agham ang tinatawag ng marami na milagro. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral sa neuroscience na hindi pinagkakaiba ng utak ang isang totoong bagay at isang bagay na masidhi mong inisip. Kapag nakita mo ang isang bagay ng detalyado at naramdaman mo ang damdamin, isinaaktibo ng utak ang parehong bahagi na magre-react kung ito ay talagang nangyayari. Ibig sabihin nito, para sa iyong nervous system, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang panaginip at isang karanasan, parehong stimuli ang mga ito na humuhubog sa pag-ugali at persepsyon. At ang pag-ugali ang lumilikha ng mga resulta. Sinimulan kong ilapat ito ng may dedikasyon. Tuwing umaga, bago simulan ang aking araw, naglaan ako ng ilang minuto upang makita ang sarili ko na nabubuhay sa buhay na nais ko. Kahit na ipinahihiwatig ng realidad ang kabaligtaran, pinanghawakan ko ang imahe. Sa bawat pag-uulit, naramdaman ko ang isang bagay na lumalakas sa aking kalooban. Ang mga ideya ay dumaloy ng mas malinaw, ang mga pagkakataon ay tila lumitaw mula sa wala. Ngunit naroon na sila noon pa, hindi ko lang sila nakita dahil hindi pa nakatutok ang aking isip sa kanila. Ang prinsipyong ito ay napatunayan din sa mga high-performance na atleta. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga mananakbo na nagsasanay sa pag-isip, na iniisip ang bawat galaw ng karera, ay isinaaktibo ang parehong neural circuits tulad ng mga nagsasanay ng pisikal. Ang imahinasyon ay isang paghahanda para sa hinaharap. Inihahanda nito ang katawan, isip at enerhiya upang maranasan ang iyong inaasahan. Ito ang sinimulan kong gawin sa aking sariling buhay pinansyal. At upang patunayan na hindi lang ito teorya, isaalang-alang ang halimbawa ni Jim Carrey. Bago siya naging isa sa mga pinakamataas na bayarang aktor sa mundo, sumulat siya sa sarili ng isang simbolikong tseke na nagkakahalaga ng $10 milyong at itinago ito sa kanyang pitaka. Tuwing gabi, iniisip niya ang kanyang sarili na tumatanggap ng halagang iyon para sa isang proyekto. Ilang taon pagkaraan, eksakto siyang nakatanggap ng ganoong halaga para sa pelikulang Dumb and Dumber. Hindi ito nagkataon, ito ay mental na pagkakahanay. Kapag ang isip at damdamin ay nasa pagkakaisa, ang realidad ay yumuyuko upang sumunod. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Ang imahinasyon ay isang neutral na puwersa, ito ay bumubuo o sumisira, depende sa kung paano mo ito ginagamit. Nakakilala ako ng mga henyong tao na ginamit ang kanilang imahinasyon laban sa kanilang sarili. Gugugulin nila ang kanilang mga araw sa paggunita ng kabiguan, utang, at pagtanggi, na sa huli ay nakakaakit ng eksaktong mga sitwasyong iyon. Ang isip ay lumilikha ng pinakamadalas nitong inuulit. Sa makatuwid, mahalaga na obserbahan mo ang mga imaheng pinanghahawakan mo. Ang mga ito ang di nakikitang plano ng iyong buhay. Subukan ito, pumili ng isang tiyak na layunin sa pananalapi. Huwag lang sabihin, gusto ko ng mas maraming pera, kundi tukuyin ang eksaktong halaga. Ipinikit ang iyong mga mata at tingnan ang tagpo na parang nangyari na. Isipin ang lugar, ang mga tao, ang pakiramdam, ang mga tunog, ang amoy. At damhin ang emosyon ng pagkakaroon nito. Gawin ito sa paggising at bago matulog araw-araw. Ang ehersisyong ito, kung isasagawa ng taos puso, ay nagsisimulang muling buuin ang iyong sistema ng paniniwala at ang iyong pag-ugali. Kinumpirma ng Harvard Business School na ang mga profesional na regular na nagsasanay ng creative visualization ay nagpapakita ng hanggang 35% na mas mataas na pagganap kaysa sa mga hindi gumagawa nito. Hindi ito esoterismo, ito ay neuroplasticity na gumagana. Lumilikha ka ng mga bagong neural connections at tinuturuan ang iyong katawan na mag-react alinsunod sa isang bagong realidad. Ganoon nagbago ang buhay ko. Huminto ako sa pakikipaglaban sa kung ano ang nakita ko at sinimulan kong likhain ang gusto kong makita. At habang mas malinaw at mas may emosyon ang imahe, mas mabilis itong nagpakita. Ang imahinasyon ang paggawaan ng tadhana. Doon nagiging nakikita ang di nakikita, nagiging posible ang imposible, at nagiging hindi maiiwasan ang hindi malamang mangyari. Lahat ng umiiral sa iyong material na mundo ay isang araw, isang ideya lamang. Kaya tanungin ang iyong sarili, ano ang iginuguhit mo sa iyong kalooban?
Dahil ang larawan na ipinipinta mo sa iyong isip ang siya mismong, maaga o huli, ay isasabit sa dingding ng iyong buhay. Ang unang pagkakataon na nakita kong kinumpirma ng agham, ang nararanasan ko sa loob ng maraming taon, ay parang nakatanggap ako ng kumpirmasyon mula sa mismong universo. Sa loob ng mahabang panahon, sinabi sa akin ng mga tao na ang paggunita ng tagumpay ay pag-aaksaya ng oras, na ang buhay ay nangangailangan ng pagiging praktikal, na ang pagdayo ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. Ngunit ang ipinakita ng agham ay ang pag-imagine ng may damdamin ay hindi pangarap, ito ay pagsasanay sa utak para sa tagumpay. Isang pag-aaral na isinagawa ng Harvard Business School ang nagbunyag ng isang pambihirang bagay. Ang mga profesional na regular na nagsasanay ng creative visualization ay may hanggang 35% na mas mataas na pagganap at produktibidad kaysa sa mga hindi gumagamit ng diskarteng ito. Ito ay dahil, sa pamamagitan ng paggunita sa isip ng resulta, isinaaktibo ng utak ang parehong neural circuits na sangkot sa aktwal na pagsasakatuparan ng gawain. Literal na nagsasanay ito para sa tagumpay bago pa ito mangyari. Nang maintindihan ko ito, napagtanto ko na ang itinuturo at isinasabuhay ko sa loob ng ilang dekada ay mayroong siyentipikong basehan. Ang imahinasyon ang mapa bago ang paglalakbay, ang blueprint bago ang pagtatayo. Walang arkitekto ang nagtatayo ng bahay ng walang disenyo, gayon din, walang sinuman ang lumilikha ng yaman ng walang tumpak na mental na imahe ng gusto nilang maranasan. At iyon mismo ang ginawa ni Jim Carrey, isang halimbawa na palagi kong hinahangaan, hindi lang dahil sa kanyang material na tagumpay, kundi dahil sa kanyang kaliwanagan ng isip. Bago siya sumikat, pupunta siya sa isang mataas na lugar sa Los Angeles, upo sa kanyang lumang kotse, at tititig sa abot tanaw habang hawak ang isang simbolikong tseke na isinulat niya para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng $10 milyong. Tuwing gabi, nakikita niya ang kanyang sarili na tumatanggap ng bayad na iyon para sa isang pelikula. Naramdaman niya ang sandali, nakita ang kagalakan, naniwala sa imposible. Ilang taon pagkaraan, ang tila panaginip lang ay naging katotohanan, eksakto siyang nakatanggap ng halagang iyon para sa kanyang papel sa Dumb and Dumber. Nagkataon lang ba ito? Hindi ako naniniwala sa mga nagkataon pagdating sa isang nakatuong isip. Ang imahinasyon na may kasamang damdamin ay lumilikha ng napakalakas na panginginig na umaakit sa lahat ng bagay na kaayon nito. Ang isip ay hindi lang basta tagamasid ng realidad, ito ang puwersang humuhubog dito. Kapag iniisip mo ang isang bagay ng may kaliwanagan, intensidad, at damdamin, nagpapadala ka ng signal sa universo. At ang signal na iyon ay nagsisimulang ayusin ang mga pangyayari, pagtatagpo, at kaganapan upang bigyan ng hugis ang iyong pinanghahawakan sa kalooban. At habang mas matagal mong pinapanatiling buhay ang imaheng iyon, mas nagiging siksik at totoo ito, hanggang sa walang ibang pagpipilian ang pisikal na mundo kundi ipakita ang nabuo na sa mental na plano. Ako mismo ay naranasan ito sa halos magkaparehong paraan. Minsan, bago ilunsad ang isa sa aking mga programa sa personal na pag-unlad, gumugol ako ng ilang linggo sa paggunita sa sarili ko na nagsasalita sa isang madla na wala pa ako, nararamdaman ang enerhiya ng mga tao, naririnig ang palakpakan, nakikita ang epekto. Wala akong venue, ni mga imbitasyon, ni istruktura. Ngunit sa loob ng aking isip, lahat ay umiiral na. Sa araw ng paglulunsad, mahigit 800 tao ang dumating. Tila ang universo ay tumugon lamang sa isang kahilingan na kumpleto na. Dahil ang isip ay hindi nagtatanong sa pamamagitan ng mga salita, nagtatanong ito sa pamamagitan ng mga imahe at ng damdamin. Ipinaliliwanag ng neuroscience na ang fenomena na ito ay nangyayari dahil ang utak, sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggunita sa isang layunin, ay nagsisimulang kilalanin ang karanasang iyon bilang pamilyar. Lumilikha ito ng mga koneksyon sa utak na naugnay sa tagumpay, at kapag may lumitaw na tunay na pagkakataon, natural na umiiral ang katawan ng walang takot, na parang naranasan na nito ang karanasang iyon noon. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga atleta ng Olimpiko ay nagsasanay ng mental para sa isang karera bago ang kompetisyon, na darama ang bawat hakbang, bawat hininga, bawat tagumpay. Hindi lang sila naghahanda pisikal, pinaprograma nila ang kanilang utak para manalo. Ganito rin ang nalalapat sa kasaganaan. Kung gusto mong kumita ng higit pa, kailangan mong makita ang iyong sarili na kumikita ng higit pa. Kung gusto mong magtayo ng isang negosyo, kailangan mong isipin ang iyong sarili na pinapatakbo ito ng may kumpiyansa. Kung gusto mong makalaya sa utang, kailangan mong isipin ang iyong sarili na malaya mula rito.
Karamihan sa mga tao ay gusto ng mga bagong resulta, ngunit patuloy nilang nakikita ang kanilang sarili bilang ang parehong limitadong tao tulad ng dati. Naniniwala sila na mababago nila ang kanilang buhay nang hindi binabago ang pagtingin nila sa kanilang sarili, at iyan ay imposible. Hindi mo kailanman malalampasan ang imahe ng iyong sarili na nasa iyong isip, ito ang hindi nakikitang hangganan ng iyong realidad. Kapag naunawaan mo na ang iyong utak ay gumagana batay sa mga imahe at emosyon na ibinibigay mo rito, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na sadyang hubugin ang iyong kinabukasan. Ang bawat paulit-ulit na pag-isip, ang bawat milinang na damdamin, ang bawat mental na eksena na iyong pinaninindigan ay isang binhi. At, tulad ng isang magsasaka, kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng takot, aanihin mo ang pagbara. Kung nagtanim ka ng pagdududa, aanihin mo ang pagkaantala. Ngunit kung nagtanim ka ng pananampalataya at bisyon, aanihin mo ang paglawak. Iyan ang dahilan kung bakit, bawat isang araw, tinatanong ko ang aking sarili, ano ang ipinoproject ko ngayon? At gusto kong tanungin mo rin ang iyong sarili ng parehong tanong. Dahil ang totoo, ang imahinasyon ay hindi naghihintay ng pahintulot. Patuloy itong gumagana, gumuguhit ng plano ng iyong susunod na realidad. At kapag natuto kang gamitin ito ng may intensyon, mapagtanto mo na ang tagumpay ay hindi swerte, ito ay refleksyon lamang ng isang imahe na maingat na binuo sa loob ng isip. Nagsisimula ang lahat sa kalinawan ng isang bisyon, at ang tunay na damdamin ng paniniwala na ito ay totoo na, dahil sa sandaling maramdaman mo ito, nagsimula na itong magpakita. Ngunit tulad ng imahinasyon na may kapangyarihang magtayo ng mga imperyo, mayroon din itong kakayahang sirain ang mga ito. Ito ay isang neutral na kasangkapan, at ang resulta nito ay nakasalalay lamang sa direksyon kung saan mo ito itutok. Karamihan sa mga tao ay hindi na pagtatanto na ginagamit nila ang puwersang ito araw-araw, laban lamang sa kanilang sarili. Inilalarawan nila ang kakulangan bago ang kasaganaan, pagkabigo bago ang tagumpay, takot bago ang tagumpay. Gumugugol sila ng mga oras sa paggawa ng mga senaryo ng pag-aalala. Iniisip ang mga bayari na nagtatambak, ang mga pagkakataong nawawala, ang mga taong tumatanggi sa kanila, at ang pinakamasama ay ginagawa nila ito ng may matinding emosyon na naniniwala ang utak na nangyayari na ang lahat ng iyon. At, dahil hindi nakikilala ng utak ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at ng imahinasyon, nagsisimula itong ayusin ang iyong mga kilos, emosyon, at pag-ugali upang kumpirmahin ang negatibong bisyon na iyon. Ganito binabago ng marami ang imahinasyon sa self-sabotage. Naranasan ko mismo ito bago ko naunawaan ang kapangyarihan ng batas na ito. Nagkaroon ng panahon na gigising ako, at bago pa man bumangon sa kama, ang aking isip ay nagproproject na ng pinakamasamang posibleng senaryo para sa aking araw. Inisip ko na hindi ko mababayaran ang mga bayarin, nahuhusgahan ako ng mga tao, na magiging masama ang negosyo. At, nang hindi ko namamalayan, isinusulat ko ang eksaktong script ng mangyayari. Bababa ang aking enerhiya, magiging depensiba ang aking pag-ugali, at maging ang aking pisikal na postura ay magpapakita ng pagkatalo. Hindi ito malas. Ito ay pagkakaugnay sa pelikula na pinapatnubayan ko sa loob ng aking sariling ulo. Nang mapagtanto ko lamang na maaari kong baguhin ang mental na script, nagsimulang magbago ang lahat. Pinalitan ko ang pagkabalisa ng mga imahe ng positibong resulta, at ang takot ng mga imahe ng kumpiyansa. Unti-unti, nagsimulang maniwala ang aking isip sa bagong script, at sumunod ang aking katawan at mga pangyayari. Ipinakikita ng pananaliksik mula sa Yale University na 70% ng pang-araw-araw na iniisip ng isang ordinaryong tao ay negatibo at paulit-ulit. Nangangahulugan ito na kung hindi mo kontrolin ang iyong imahinasyon, otomatiko itong umaakit sa takot, dahil pamilyar ang takot sa utak. Ginagamit nito ang takot bilang pagtatangka sa proteksyon. Ang problema ay, sa pagtatangkang protektahan ka, pinaparalisa ka rin nito. Kapag pinangungunahan ng takot, ang isip ay pumapasok sa survival mode, at ang pagkamalikhain, ang daan patungo sa kasaganaan, ay nagsasara. Iyan ang dahilan kung bakit sinimulan kong sanayin ang aking imahinasyon na parang isang kalamnan. Tulad ng kailangan ng katawan ng paggalaw upang magkaroon ng lakas, kailangan ng isip ng positibong imahe upang lumikha ng direksyon. Naaalala ko ang isang pag-uusap na mayroon ako sa isang napakahusay na negosyante na patuloy na nasa krisis. Mayroon siyang magagandang ideya, magagandang koneksyon, ngunit palagi siyang walang pera. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang pattern. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pag-isip ng lahat ng posibleng magkamali,
ang kliyente na hindi magbabayad, ang pamumuhunan na hindi magbubunga, ang pagkalugi na naghihintay sa kanya sa paligid. Ginagamit niya ang kanyang imahinasyon bilang isang propeta ng kalamidad. At hulaan mo kung ano? Lahat ng kanyang hinulaan ay natupad. Hinamon ko siya na gawin ang kabaligtaran, sa loob ng 21 araw, sadyang isipin lamang ang mga positibong resulta. Isipin ang kliyenteng isinasara ang deal, isipin ang kita na dumarating, isipin ang iyong sarili na nakahinga ng maluwag. Sa simula, nanlaban siya. Akala niya ay kalokohan ito. Ngunit, sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mapansin ang maliliit na pagkakaisa, isang hindi inaasahang tawag, isang advance na bayad, isang bagong pagkakataon. Sa pagtatapos ng hamon, ang kita ng kanyang kumpanya ay lumaki ng halos 40%. Hindi niya binago ang kanyang industriya o nagdagdag ng mga tao. Binago lamang niya ang kanyang mental na script. Ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao ay ang imahinasyon ay lumilikha ng balangkas ng karanasan. Lahat ng iyong nararanasan ay dapat munang umiral bilang isang imahe sa hindi nakikitang kaharian ng isip. Kapag nag-aalala ka, ginagamit mo ang iyong imahinasyon ng malikhain, ngunit sa maling direksyon. Pinagpapraktisan mo ang pagkabigo bago pa man ito mangyari. Ito ay parang pag-ensayo ng isang dula na hindi mo gustong itanghal, gayunpaman ay umaakyat pa rin sa entablado at inuulit ito araw-araw. Hindi nakikilala ng universo ang intensyon, tanging ang vibrasyon. At ang vibrasyon ng takot ay umaakit sa eksaktong kinatatakutan mo. Sa makatuwid, kung mayroong isang kasanayan na itinuturing kong mahalaga, ito ay ang pagsubaybay sa mga imahe na ibinibigay mo sa iyong isip araw-araw. Pagmasdan kung ano ang iyong iniisip bago matulog, kung ano ang iyong inilalarawan habang nagtatrabaho, kung ano ang iyong inilalabas kapag iniisip mo ang kinabukasan. Kung ang mga imahe na ito ay ng pagkabigo, pagtanggi, at kakulangan, iyan ang iyong pinaprograma. Ngunit kung sisimulan mong ipagpalit ang takot sa pananampalataya, pagdududa sa kumpiyansa, at kakulangan sa isang bisyon ng kasaganaan, magsisimulang ayusin ang iyong mundo. At palagi itong nangyayari dahil ang imahinasyon ay ang wika kung saan nauunawaan ng universo ang iyong mga kahilingan. Kaya, subukan ang isang simpleng ehersisyo. Sa susunod na 7 araw, sa bawat oras na ang iyong isip ay mag-project ng negatibo, huminto, huminga ng malalim, at agad itong palitan ng isang malinaw at positibong imahe ng kung ano ang gusto mong maranasan. Huwag labanan ang pag-isip, baguhin lamang ang pelikula. Sa simula, mararamdaman itong sapilitan, ngunit sa paglipas ng panahon, sisimulang maunawaan ng iyong utak na ito ang bagong pattern. At doon nangyayari ang mahika. Hihinto ka sa pagiging alipin ng iyong mga imahe at magiging malaman na may akda ng iyong realidad. Tandaan, ang iyong imahinasyon ay hindi kailanman humihinto. Ito ay laging nagtatayo. Ang tanging pagpipilian na kailangan mong gawin ay kung itatayo nito ang iyong bilangguan o ang iyong palasyo. May isang tinig sa loob ng bawat isa sa atin na nagsasalita ng mahina, ngunit nagsasalita ng katotohanan. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nangangatwiran, hindi ito humihingi ng patunay. Bumubulong lamang ito, at kung matututo kang makinig dito, mapagtanto mo na palagi itong tama. Ito ang tinatawag kong intuition, ang tahimik na katalinuhan ng kaluluwa, ang panloob na kumpas na alam ang daan bago pa man ito maintindihan ng rason. Sa loob ng maraming taon, binaliwala ko ang tinig na ito. Naniwala ako na ang mga desisyon sa pananalapi, lalo na ang mga malalaki, ay dapat gawin batay sa mga numero, ulat, at lohikal na pagsusuri. Akala ko ang emosyon at intuisyon ay kahinaan. Hanggang sa araw na nagdulot sa akin ng malaking kapinsalaan ang paniniwalang iyon. Naaalala ko ang isang oportunidad sa pamumuhunan na tila perpekto. Ang mga numero ay makatuwiran, ang mga pagtataya ay nakapagpapatibay, lahat ng nasa paligid ko ay nagsabi na ito ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Ngunit may isang bagay sa loob ko na hindi mapakali. Isang bahagyang pagkabagabag, halos hindi mahahalata, ngunit patuloy. Sa gabi, kahit na ang lahat ay nagtuturo sa tagumpay, nakaramdam ako ng isang uri ng bigat sa aking dibdib, isang tahimik na babala na nagsasabing, huwag kang dumaan sa landas na ito. Binaliwala ko ito. Tinawag ko itong irasyonal na takot at nagpasya akong sundin ang lohikal na pagdadahilan. Ang resulta ay mapaminsala. Nawalan ako ng malaking halaga ng pera, ngunit ang tunay na kawalan ay iba, nawalan ako ng kumpiyansa sa aking sarili dahil sa pagtataksil sa sarili kong persepsyon.
Noon ko naunawaan, ang intuition ay hindi isang mahiwagang premonisyon, ito ay isang mas malalim na antas ng katalinuhan. Kinokonekta nito ang impormasyon na hindi pa naorganisa ng rasyonal na isip. Ang pananaliksik na isinagawa ng Princeton University ay nagpatunay na ang utak ng tao ay may kakayahang iproseso ang komplikadong impormasyon hanggang 7 segundo bago pa man ang malaman na kamalayan. Sa madaling salita, ang iyong subconscious ay nakapulot na ng mga senyales, pattern, at vibrasyon bago mo pa man isipin ang mga ito. Ito ay parang isang bahagi ng iyong sarili ay laging ilang hakbang na nangunguna. Ang bahaging iyon ay ang intuitibong tinig. Nang mapagtanto ko ito, sinimulan kong ganap na baguhin ang paraan ng paggawa ko ng mga desisyon. Bago pirmahan ang anumang kontrata, bago gumawa ng anumang mahalagang hakbang, natuto akong patahimikin ang aking sarili. Ipikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at bigyang pansin kung paano nagre-react ang aking katawan sa pagpipiliang iyon. Kung nakaramdam ako ng gaan, paglawak, katahimikan, ito ay isang senyales na ang landas ay nakahanay. Kung nakaramdam ako ng bigat, paninikip, pagliit, may mali. Ang katawan ang pinakamatapat na tagasalin ng kaluluwa. Nararamdaman ito bago ito maunawaan. At ang nakakatuwa ay, matapos kong simulan ang paglalapat nito, napansin ko na ang aking mga desisyon ay naging mas mabilis, mas tumpak, at, pinakamahalaga, mas angkop sa kung sino ako. Ang intuition ay parang isang emosyonal na radar. Kinukuha nito ang hindi nakikita ng mga mata at ang hindi ipinapakita ng mga numero. Ngunit upang marinig ito, kailangan mong patahimikin ang ingay ng pagmamadali, paghahambing, at ang pagnanais na magpasaya. Naaalala ko ang isa pang pangyayari, ilang taon pagkaraan ng pagkawala na yon. Nakatanggap ako ng imbitasyon para dumalo sa isang pagtitipon sa ibang estado. Para sa akin, tila labis-labis na gastusin ito, pamasahe sa eroplano, tutuluyan, at panahon na mawawala sa trabaho. Halos tanggihan ko na. Ngunit muling bumulong ang banayad na tinig na yon, pumunta ka. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasya akong magtiwala dito. Tinanggap ko ang imbitasyon. Sa pagtitipong iyon, nakilala ko ang isang tao na magiging isa sa pinakamahalagang katuwang sa aking karera. Isa yung pagkikita na tila imposibleng mangyari, ngunit nagdulot ng malaking pagbabago. At sa araw na yon, naunawaan ko na ang intuisyon ay ang paraan ng universo upang ayusin ang mga piraso ng ating kapalaran, ngunit gumagana lamang ito kung handa kang makinig. Sa totoo lang, naranasan mo na ito ng maraming beses. Naaalala mo ba ang sandali na may nagsabi sa iyo sa kaibuturan ng iyong puso na huwag mong tanggapin ang isang trabaho, at kalaunan ay nalaman mong iyon pala ang pinakamagandang desisyong nagawa mo? O kaya naman, nang nakaramdam ka ng pagtulak na tawagan ang isang tao, at ang isang tawag na iyon ay lubusang nagpabago sa takbo ng iyong buong araw. Iyan ang intuition, isang tulay na nag-ugnay sa iyong isip sa mga hindi nakikita. At habang mas nagtitiwala ka dito, mas nagiging malinaw ito. Natutunan kong ituring ang aking intuisyon bilang isang pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo. Bago ang mahahalagang pulong, kumukuha ako ng ilang minuto upang muling kumonekta, linisin ang aking isip, at patahimikin ang lahat ng ingay mula sa labas. At madalas, ang pinakamahuhusay na ideya, ang mga pinakakumikitang desisyon, at ang pinakamahalagang koneksyon ay lumabas mula sa mga tahimik na sandaling iyon. Sinusuri ng rason ng landas na darama ito ng intuisyon. Kapag nagtutulungan ang dalawa, walang hangganan ang kaya mong likhain. Ang problema ay nasanay na ang karamihan sa mga tao na mamuhay batay lamang sa lohika at takot. Mas umaasa sila sa mga estadistika kaysa sa kanilang sariling panloob na karunungan. Dahil dito, gumagawa sila ng mga desisyon na tama sa papel, ngunit lubos na mali para sa kanilang kaluluwa. Nakakamit sila ng kita, ngunit nawawalan ng kapayapaan. Nakakakuha sila ng mga resulta, ngunit nakakaramdam ng panloob na kawalan. At ang buhay ay hindi nilayon upang maging isang kalkulasyon, nilayon itong maging isang daloy. Ang intuisyon ng paraan kung paano nakikipag-ugnayan sa iyo ang daloy na yon. Kaya, kung may isang bagay akong masisiguro sa iyo, ito ay hindi ka kailanman pababayaan ng tinig na ito na maligaw. Kaya nitong gabayan ka sa mga landas na hindi pa nauunawaan ng rason, ngunit kalaunan ay magiging ganap na malinaw. At habang mas nagtitiwala ka dito, mas matutuklasan mong hindi ito kailanman nagkakamali. Dahil, sa kaibuturan, ang intuition ay ang wika ng iyong sariling espiritu, at ang espiritu, hindi tulad ng isip, ay hindi kailanman nagdududa sa kung ano ang tama.
Kung ang nilalamang ito ay umantig sa isang bagay na malalim sa loob mo, marahil ay makakaantig din ito sa isang taong kilala mo. Isipin mo ang isang natatanging tao na, sa ngayon, ay maaaring lubos na nangangailangan na marinig ang mismong bagay na ito, isang taong nagpupumilit sa sarili niyang mga iniisip, naghahanap ng kaliwanagan, nagsisikap na muling itayo ang tiwala sa kanyang sariling isip. Ipadala mo ang video na ito sa kanila. Ang isang simpleng kilos ay maaaring maging mahalagang pagbabago sa buhay ng isang tao. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pananatili mo sa akin hanggang sa puntong ito, sa pagbubukas mo ng iyong isip at puso sa mga ideyang ito. At tandaan, bawat pagkakataon na ibinabahagi mo ang kaalaman, pinapatibay mo ito sa loob ng iyong sarili. Patuloy na sumulong, patuloy na lumago, at magkikita tayo sa susunod na video.